Ito, may share na naman ako sa inyo kung paano natin i-reading yung isang Poco X3 Pro na deadbolt. Ito guys, gamit tayo ng 4.0. Tapos dito natin titingnan kung ilang current lang ang kaya niyang ilabas. So dapat nasa around 150 to 140. Pag mga ganong reading ay kadalasan nabubuhay natin. Yan na guys, 136, 37. Ito yung mga madalas na nabubuhay pag niripol yung CPU. So, ito yung lagi natin palatandaan na pag ganito lang kababa na 100 to 140, 150, yan madalas nabubuhay talaga siya. So, pag ang reading ay nasa around 250 to 260, bihira lang talaga yung nabubuhay pag ganun. Ibig sabihin, nasobrahan na ang overheat pag ganun. So, bumigay yung CPU. Kaya dito natin nalalaman kung yung CPU ay mapapagana pa ba natin o hindi na natin mapapagana. So, sa akin, sa experience ko kasi guys, lagi kong tinatandaan kung ano yung mga madalas nabubuhay at saka hindi madalas nabubuhay. Pag mataas yung current ng ay masyadong mababa yung current niya, 130 plus to 140 to 150 ay madalas natin nabubuhay pag niribol ang CPU. So, I hope na makatulong talaga yan sa mga bagong technician. Sa nasa around 200, medyo tagilid tayo dyan, bihira lang ang may nabubuhay. Minsan yung iba hindi nabubuhay kahit maganda yung pagkaribol mo, perfect yung pagkabunot mo at saka pagkaribol mo, pero hindi talaga siya nabubuhay. Ibig sabihin, pag charge mo siya, ang lumalabas 0.6 o kaya 0.3 lang, ibig sabihin bumigay talaga yung CPU. So ginamitan natin to dito guys ng hangin na 300 yung starting. Pag alam mo na siyang uminit na talaga, doon na tayo magsi-switch ng 350 para sa pag-angat naman. So kaya tayo gumagamit ng 300 para yung pinaka-glue niya ay lalambot. So hindi tayo nagre-rekta kaagad ng 350 kasi madalas ang kinakalabasan nagiging makunat yung tawag dito yung pinaka-glue. So marami na akong experience sa pag aangat ng CPU. Kung babalikan natin yung mga 3030 noon ay nagpapalit tayo ng mga CPU, pero ganun din yung procedure na ginagawa ko. Pero noon kasi yung gamit ko wala pa naman yung mga Gordak, pero meron akong gamit Quick pa rin. Quick 850 ang gamit ko noon. Matagal na panahon yun. So meron pa rin akong gamit na ganun na tinatago-tago ko lang na hot air. Ngayon kasi marami ng hot air. Depende nga lang yan kung ang gamit nyo ay yung mechanic na hot air, maganda yan. Itong quick, ang gamit ko kasi yung quick na hot air. Kung yung nakagamit ng Gordak, pwede yan gamitin pagtanggal ng CPU. Ang dati kong gamit niya number 4, yung hangin. Tapos number 5 naman yung init. Pero pag gumamit kayo ng mga ganong hot air, ng mga Gordak, huwag kayo magtutok ng isang direksyon lang kasi talagang sensitive ang CPU at saka yung hot air na gamit mo sobrang lakas maglabas ng init. Kaya ang gamit mo dyan, ang style mo dyan, malikot dapat yung kamay mo sa pag-init. Pareho yung ginagawa ko na mabilis ang ikot ng ng hot air para yung init kakalat doon sa CPU, hindi siya makakasira ng IC. So talagi kong tinuturo yan na huwag kayo magtutok ng hot air sa isang direksyon dahil automatic ang kababagsakan ng pyesa masusunog. Puputok yan sa loob hanggang sa masira na hindi na mapakinabangan. So ang gamit natin dito guys na pang gamit ng soldering is 350. Yung T12-X ang gamit natin na soldering station. Yan.
dito guys, binibigay ko lahat, sinishare ko lahat para makatulong sa mga kapwa natin technician na mga bago pa lang nag-uumpisa. Hindi ko pinagdadamot talaga lahat ng kaalaman ko, basta sinishare ko lahat. So I hope na makatulong sa mga kapwa ko technician na bago pa lang, dahil alam ko din noon nung bago lang ako, mahirap talaga mag-umpisa, lalo na kulang tayo sa gamit, wala pang budget, at saka pangalawa yung hindi tayo hindi wala pa tayong ano sapat na kaalaman. So ako kasi ang ginagawa ko guys, aral ko lang na inaral, diagram, basahin ang diagram kahit walang ginagawa, magbasa kayo. Tapos lagi niyong tatandaan kung bawat current na ginagalaw nyo kung gaano siya kalakas para mas madali na lang sa inyo gawin. Hindi na kayo mahirapan. So, ganun yung procedure. Next time, magbibigay ako ng isang sekreto sa pagre-revolve ng mga IC, kung paano ma-perfect talaga siya na ang pagre-revolve ay napakadali kung matutunan mo. Nga lang, meron sekreto dito guys para talagang 100% na hindi kayo mahirapan. Isang lapag nyo lang, paglapag nyo ng CPU pagkatapos nyo mag-revolve, ilapag nyo sa motherboard ay buhay. So marami tayong ilalabas pa ng mga sekreto para makatulong sa mga kapwa natin, mga bago pa lang na nag-uumpisa dito. So kung bago kayo guys sa channel ko, huwag kalimutan mag-share, mag-like at saka mag-subscribe para lagi kayong ma-update sa mga bagong upload natin. Lahat ng mga technique na paggagawa ay ibibigay ko pa rin, isishare ko, wala akong itatagong sekreto para makatulong sa mga kapwa natin na bago pa lang nag-uumpisa. Yan. So shout out muna ako guys sa may-ari nito. Ang may-ari nito ay si Boss Hiromi Uta. Shout out sa inyo sir. Ginagawa natin yung unit nyo. Shout out din ako kay Boss Tickboy. At saka shout out naman ako kay Boss Jamaludin. Maraming salamat. Sa hindi ko nabanggit guys, shout out sa inyo lahat. At hindi rin kasi ako nakakabasa ng ibang comment sa dami ng ginagawa ko. Pasensya na talaga kayo. Kung gusto niyo ako makausap, direct text lang kayo kasi pag wala akong ginagawa, nagre-reply talaga ako. Pag nagpahinga ako, pagkatapos ko gumawa, nagpapahinga, magre-reply ako. Basta hindi lang ako busy, automatic magre-reply tayo. Pasensya na talaga kayo guys dun sa mga hindi ka agad-agad nare-replyan. Kasi yung mga ginagawa ko kasi hindi na po ito talaga, hindi ako pwede magtambay-tambay na chika-chika lang kasi mahirap yung mga ginagawa ko kadalasan. Wala akong tanggap dito na buhay, kadalasan patay talaga. Puro mga malala. So yung iba hindi na natin binibidyuhan. Yung request lang ng mga may-ari na bidyuhan, binibidyuhan natin. Pero yung iba na hindi nagre-request na hindi bidyuhan, hindi ko na talaga siya binibidyuhan. So, kailangan may mga privacy din tayo para hindi naman mag-ano sa iba. So, ito na guys, nabuhay na natin. So, see you in the next video ulit. Maraming salamat. Thank you.